Sa kabilang banda, muling nakipagkita si Hisoka sa mga spider. Nalaman niya na nahanap na pala nila ang Nen Exorcist na si Aben Gain. Ito ay dahil sa tulong ni Kaluto na isa sa mga kapatid ni Killua. Siya ang pumalit sa pwesto ni Hisoka sa spider, at sinabi ni Hisoka na hindi siya mabibigo para sa sarili niyang hangarin, dahil ang importante lamang sa kanya ay ang matuloy na ang duelo nila ni Chrollo. Samantala matapos magplano nila Chesgera, tumungo na sila kila Genfru upang harapin nila ito. Gumamit sila ng mga stealang cards at inudyok nila sila Genfru na makipaghabulan. Nang masigurado nila Genfru na walang naagaw sa kanilang mga mahalagang baraha, sila Chesgera naman ay patuloy na lumilikom ng mga accompany cards sa tulong naman ni Goreno. Sa kabilang banda patuloy na sinasanay ni Biscuit si Gon na pabilisin ang kanyang ko upang matapatan si Genfru. Tinuro din ni Biscuit kay Gon ang emitter training na makakatulong para palakasin pa ang teknik ni Gon na Jajunken. Ngunit hirap si Gon na makagawa ng ganong kataas sa naabot ni Biscuit. Sinabi ni Biscuit kay Killua na pang level 5 ang training na iyan. Lumaktaw siya ng 4 na level dahil hindi sasapat ang 3 linggo upang ma-master ni Gon ang Wave Blast na magagamit niya bilang sandata laban kay Genfru. At para makaisip si Killua ng plano sa darating na laban, tinanong niya kung ano talaga ang Nen ability ni Biscuit. Ipinakilala ni Biscuit ang kanyang kapangyarihan na magical esthetician na si Cookie Deer. May kakayahan itong magpagaling ng mga malalang karamdaman at mga injury. Nang marinig ito ni Killua, hindi niya nagustuhan ang kapangyarihan ni Biscuit dahil wala daw itong maitutulong sa laban. Samantala patuloy na hinahamon ng grupo ni Chesgera ang koponan nila Genfru. Naiinis si Sub dahil paanong nahahanap sila ng ganon kadali na lamang. Sinabi ni Genfru na niniwala siyang isa sa mga kasamahan ni Chesgera ay may Nen Radar. Dahil dito nagpasya sila Genfru na maging mas agresibo pa, sinumulan nilang bulihin ang mga ibang mga players at kunin ang mga accompany at iba pang C-rank cards ng mga ito. Ginagawa nila Genfru ito dahil nakita nila na biglang lumamang ang grupo ni Chesgera sa cards. Inulat din ni Goreno kila Chesgera na tinatambangan ng grupo nila Genfru ang mga player na bumibili ng mga cards. Dahil iniisip ng mga ito na isa sa mga bumibili ng mga cards ay ang nagsusupply kila Chesgera, at kung matuklasan na nakasalubong na ng player sila Chesgera, ay agad na nila itong pinapatay dahil may posibilidad ang mga ito ay kakampi o magiging kakampi nila Chesgera. Makalipas ang 10 araw ay halos wala pa ding improvement si Gon sa bagong teknik na kanyang inaaral, gayunpaman patuloy pa din na nagplaplano si Biscuit at Killua, hanggang sa puntahan nila ang napakalaking bilog na bato na ginawa ni Biscuit. Samantala matapos makakolekta ng sapat na accompany card sila Genfru ay agad na nilang pinuntahan ang koponan nila Chesgera. Nagpatuloy ang kanilang habulan papuntang Masadora hanggang Sufravi, at matapos ang ilang beses na paghahabulan ay tumigil si Genfru sa paghabol. Gayunpaman inulat ni Goreno na ang dalawang kasama ni Genfru ay mga peke lamang, dahil sila Sob at Bara ay naririto ngayon sa Masadora at sinusubukan pa din na abangan si Goreno kung bibili siya ng baraha. Sa kabilang banda ay ipinatigil na ni Killua si Gon sa pagsasanay, dahil ipinakita nila ang isang baraha kay Gon na tiyak na mas gagana sa kanilang plano. Samantala naubos na ang accompany cards nila Chesgera kaya naman napilitan na silang gumamit ng return. Sa ngayon ay wala na silang magagawa kung di lumabas na sa laro papuntang mansyon ni Ginoong Batera, at kung sakaling sumunod pa sila Genfru ay lalaban na sila hanggang sa huling hininga. Subalit ng pagdating nila sa mansyon ay nalaman na lamang nila sa isang bantay na ipinatigil na ni Ginoong Batera ang pag-clear sa Grid Island. Pilit sinabi ni Chesgera na malapit na nilang matapos ang laro, ngunit sinabi ni Ginoong Batera na wala na ding saysay at inutos na lamang niya sa kanyang mga abogado, na bayaran na lamang ang lahat ng player na kanyang inupahan. Nabalitaan ng ating mga bida ang pag-alis ng grupo nila Chesgera sa laro, gayunpaman inulat sa kanila ni Goreno na inaabangan nila Genfru sila Chesgera sa starting point. Nag-aalala sila Killua at Biscuit na kung hindi makakabalik sila Chesgera matapos ang 10 araw ay tuluyang mawawala ang lahat ng card data nila. Subalit ibinulgar ni Goreno na iniwan sa kanya lahat ng mga rare cards nila Chesgera at parte iyon ng kanilang plano.
Gayunpaman nakumpirma na nila Genfru na tuluyan ng sumuko sila Chasgera sa laro, kaya naman agad na inulat ni Goreno na papunta na ang mga bomber sa Masadora at Silagon na ang susunod na target ng mga ito. Sa kabilang pangyayari, humarap si Ginoong Batera kila Chasgera. Ibinunyag niya na kasintahan niya ang babaeng nasa litrato, matagal na panahon na nang ito ay maaksidente at nauwi sa pagkakoma. Wala siyang hinahangad kung hindi ay makapiling muli ang kanyang minamahal, kaya't nang marinig niya ang tungkol sa Grid Island ay nagkaroon siya ng pag-asa. Dahil may baraha daw doon na tinawag na Breath of Archangel, na kayang mapagaling ang kanyang kasintahan, kaya naman ganun na lamang siya kadesperadong gumastos ng bilyones para sa larong Grid Island, ngunit nawala ng saysay lahat ng kanyang pagsusumikap ng pumanaw na ngayon ang kanyang kasintahan. Samantala nakarating na din sila Genfru sa ating mga bida at agad na nag-alok ng kasunduan, umarte sila Biscuit na kunwari ay dehado sila sa sitwasyon na ito at ipalabas na wala silang kalaban-laban. Nagmatigas si Killua na makipagkasundo kila Genfru, kaya naman nawalan na ng pasensya si Genfru at hinabol nila ang ating mga bida gamit ang accompany cards ng 3 beses. Matapos maubos nila Gon ang mga cards nilang pangtakas, nagtungo sila sa Masadora kagaya ng kanilang plano at tinago nila ang kanilang presensya. Napilitan si Genfru na gamitin ang huli nilang accompany card, at doon na nila na corner ang ating mga bida, patuloy na umarte ang 3 na ayon sa plano at tagumpay nilang napaghiwa-hiwalay ang grupo ni Genfru. Nasalag ni Gon ang tangkang pag-atake ni Genfru, kaya naman tinanong ni Genfru kung kanino nalaman ni Gon ang kanyang Nen ability. Nararamdaman ni Gon na malayo ang agwat nila pagdating sa karanasan sa pakikipaglaban, kaya naman imbes na matakot ay nag-alok si Gon ng isang duelo, at kung sinong unang susuko ay isusuko din nito ang kanyang mga baraha. Pumayag si Genfru sa naisip ni Gon, sumugod si Gon kahit na alam niyang wala siyang binatbat kay Genfru sa one-on-one na laban, pero ang mahalaga ngayon ay umaayon ang mga nangyayari sa kanilang plano. Bumagsak si Gon sa isang pag-atake ni Genfru, alam niya na nais ni Gon na gamitin niya ang kanyang kapangyarihan, subalit lalo pang tinitibayan ni Gon na makatagal sa mga atake ni Genfru, dahil sisikapin niyang gamitin ni Genfru ang Nen ability nito kahit anong mangyari. Samantala gumamit si Biscuit ng accompany card, paraan niya ito upang ilayo si Bara at makalaban niya ito sa one-on-one. Nagtataka si Bara kung bakit hindi na lamang pumunta sa iba si Biscuit upang makatakas, sinabi ni Biscuit na ayaw niya kasing makahingi ng tulong si Bara sa kanilang laban. Binalagbag ni Biscuit si Bara sa mga sunod-sunod na atake, hinayaan niyang makatama kahit isa si Bara, dahil karamihan sa kanyang mga kalaban ay namamatay na lamang nang hindi nakakabawi. Tumalsik si Bara sa isang suntok ni Biscuit, halos madurog ang mukha ni Bara dahil si Biscuit ay nag-transform sa kanyang tunay na anyo, na Malagiga Chad ang datingan. Samantala hinarap naman ni Killua si Sub, kagaya ni Gon wala din siyang panama kung normal na atake ang basehan, kaya naman ginamitan niya ito ng Lightning Palm ngunit hindi pa din ito sapat. Inilabas ni Killua ang kanyang yoyo, tumitimbang ito ng 50 kilograms na kayang pumutol ng isang puno, pilit na umiwas si Sub pero tinamaan pa din siya dahil sa central fugal force nito. Nakita ni Sub na naiiwang bukas ni Killua ang kaliwa nito kapag umaatake, dahil dito nagawa niyang sipain si Killua sa tagiliran. Subalit patibong lang pala ito upang matamaan siya ni Killua sa batok, ipinaliwanag ni Killua na iniwan talaga niyang bukas ang kanyang kaliwa upang maisahan si Sub, at gamit ang yoyo niya kinuryente niya si Sub upang tapusin ang laban. Samantala hanggang ngayon ay nakakatayo pa din si Gon sa mga pinsala nitong tinamo, kaya naman napagtanto ni Genfru na hindi niya kayang talunin si Gon dahil sa tigas ng ulo nito, kaya naman nagpasya na siyang gamitin ang kanyang abilidad upang mapilitan si Gon na magpatalo. Mabilis na hinawakan ni Genfru ang pulso ni Gon at pinasabog ito, subalit nagawa ng ating bida na maprotektahan niya ang kanyang kamay sa pagtuon ng aura dito. Sa muling pagsugod ay sinikmuraan na lamang ni Genfru si Gon, alam niyang uulitin ni Gon ang ganong taktika kaya naman pinuntirya niya ang tiyan nito dahil hindi ito protektado ng aura. Sa pangatlong beses ay ipinagpatuloy ni Genfru ang pagpuntirya sa tiyan ni Gon, subalit hindi na ito gumana at nagawa na ni Gon makapagpadala ng aura sa kanyang tiyan hanggang sa huling segundo.
Naalala ni Gon ang turo ni Biscuit, na mas mabigat ang aura kung balak gamitin ni Genfro ang kanyang White Flower, ganun ang pakiramdam kung gagamitin ng isang nen-user ang Gyu sa pag-atake, kaya naman madali nang malalaman ni Gon kung iisahan siya ni Genfro. Gayunpaman napagtanto na din ni Genfro na niisahan siya ni Gon nang dahil sa Gyu, kaya naman binalaan niya si Gon na walang silbi ang ganong simpleng strategy sa tunay na lakas ng kanyang White Flower. Sa huling pagkakataon ay muling kinumbinsi ni Genfro si Gon na sumuko na, dahil nakikita niya na malaki ang potensyal nito. Gayunpaman naalala ni Gon ang sinabi ni Biscuit na kung ginamit na ni Genfro ang White Flower sa kanyang dalawang kamay, ay oras na para ipatupad ang kanilang plano. Subalit pinili pa din ni Gon na gumawa ng kanyang sariling diskarte, dahil meron siyang nais na subukang gawin, kaya naman tuluyan niyang hinamon na si Genfro sa mas madugong laban. Pinasabog ni Genfro ang dalawang braso ni Gon, ngunit nagtaka siya nang bigla na lamang siyang nahilo at basag na ang kanyang bunganga. Namalayan na lamang niya na aatake na si Gon ng Jajangkan, at swerteng nakaiwas na lamang siya dahil nawalan siya ng balanse. Nagulantang na lamang si Genfro nang makitang isinakripisyo ni Gon ang kaliwang kamay nito upang maprotektahan lamang ang kanang kamay nito, at saka itinoon ang malaking bahagi ng natitirang aura nito upang sipin siya sa bibig. Labis na nakakaepekto kay Gon ang sakit na nararamdaman niya, kaya naman iniisip ni Genfro na sumusuko na si Gon sa laban, subalit sinabi ni Gon na tapos na siyang maging makasarili dahil ngayon palang magsisimula ang kanilang plano. Inilabas ni Gon ang kanyang libro, at may kinuha si Gon na isang card at binalaan si Genfro na dapat na itong sumuko, sapagkat sa oras na gamitin niya ang card na ito kay Genfro ay maaari itong mamatay. Sinubukang lokohin ni Genfro si Gon na susuko na ito at ibibigay ang kanyang mga baraha, sa paglapit ni Gon ay dinurog niya ang lalamunan nito subalit nagawang depensahan ni Gon ng Gyu ang kanyang batok, ang card pala ni Gon ay naglalaman ng gasolina at ito ang sinaboy niya kay Genfro. Dahil dito ay hindi na makakagamit si Genfro ng White Flower dahil maaari siyang masunog, kaya naman balak na lamang gamitin niya ang countdown at matataniman niya ng bomba si Gon sa oras na mahawakan niya ito. Habang papalapit si Genfro, ay nag-charge na si Gon ng Jajangkan, at sa halip na ipatama ito kay Genfro ay sinuntok niya ang lupa at nahulog sila sa isang hukay na ginawa nila Gon bago ang laban. Napakalalim ng butas at kahit sino man sa kanila ay hindi makakaakyat dito. Pumasok sa isang butas si Gon at naghagis ito ng isang baraha, at nag-transform ito sa isang napakalaking bato. Walang choice si Genfro kundi pumasok sa butas kung nasaan si Gon, kaya naman sa mga sandaling ito dito na siya na corner ni Gon at tuluyan na siyang tinamaan ng Jajangkan, at si Gon ang nanalo sa laban nilang dalawa. Matapos mahuli ng ating mga bida ang mga bomber, isinuko na nila Genfro ang kanilang mga baraha pero nakiusap ito na gamitan si Bara ng Breath of Archangel, upang gumaling ang nabasag nitong mukha. Sinabi ni Biscuit na nasa plano na talaga nila ito, dahil naghanda sila ng 6 na clone ng Breath of Archangel, gayunpaman inuna nilang pagalingin muna si Gon. At kagaya ng pinagkasunduan nila pinagaling na nila si Bara, subalit dumating si Goreno at tumutol na pagalingin ang 3 bomber dahil ang mga ito ay mga mamamatay tao. Sinabi ni Killua na mas marami pa siyang pinatay sa 3 ito nung siya pa ay assassin, at karamihan sa kanyang pinatay ay walang kamalay-malay, kaya't mas masahol pa siya kung tutuusin. Ipinaliwanag ni Biscuit at Gon na nasa plano na talaga nila ito. Ang totoo galit pa talaga si Gon sa mga bomber dahil sa mga pinatay nila, naiintindihan nila si Goreno sa nararamdaman nito, pero sa ngayon na natapos na ang laban ibang usapan na ito at kung hindi nila pagagalingin sila Genfro ay wala na din silang pinagkaiba sa kanila. Sa huli ay wala lang din naman nagawa si Goreno at pinagaling pa din nila si Genfro, at dahil wala nang natitirang card na pwedeng magpagaling, iminungkahi ni Goreno na ibigay na lamang kay Killua ang natitira niyang Breath of Archangel. Gayunpaman ipinaalam ni Goreno na sumuko na sila ni Chasgera at Ginoong Batera sa pag-clear ng game, kaya naman napagkasunduan nila na ibigay kay Gon ang kanilang mga baraha, pati na din ang bayad nila mula kay Ginoong Batera. At dahil dito, sa wakas ay nakumpleto na ng grupo ni Gon ang lahat ng mga cards, kaya naman si Gon ang kauna-unahang nakaklear ng game na ito. Isang anunsyo ang nagmula kay Elena, bilang paggunita sa pag-clear ng game na ito,
Lahat ng kasalukuyang kasali sa Grid Island ay lalahok sa isang special trivia quiz, at kung sino ang makakakuha ng mataas na score ay ang tatanggap ng card na number 0. Ngunit isa-isang nagdatingan sa kanila ang ibang mga manlalaro, sinubukan ng dalawang ito na makipagnegosasyon kay Legon. Kung sila daw ang makakuha ng pinakamataas na score sa quiz at makuha ang pinakahuling card, ibebenta nila ito sa ating mga bida ng halagang 2.5 billion Jenny. Agad naman ding pumayag si Legon sa kasunduan, pero makikita ang fighting spirit ng dalawa para sa quiz na ito ay talaga naman ikinatutuwa ni Biscuit. Sa pagsisimula ng quiz ang lahat ng mga player ay lumahok, subalit number 1 pa lamang ay nangangamote na si Killua, habang isinasaganap ang quiz sinamantala ni Ebengay na lumapit kay Genfru, at tuluyan nang nawala ang bomba sa kanyang katawan kasama na ang Nen Beast na kanyang sinummon. Hindi nagtagal ay nakarating na din sa huling tanong ang lahat at makikitang si Gon ay kampante pa din sa pagsagot, at nang matapos na ang quiz, sa wakas ay si Gon ang itinanghal ni Elena na nakakuha ng pinakamataas na puntos sa lahat ng player. Isang kwago ang may dala ng isang liham para kay Gon, naglalaman ito ng card na ruler invitation na para lamang sa kanya. Bigla naman dumating ang dalawang kumag at nagbantay ito kay Gon na kukunin ng mga ito ang kanilang cards, wala pang isang iglap ay nilampaso na ang mga ito nila Gon at Killua. Ayon sa imbitasyon makukuha ni Gon ang card na number 0 sa kabisera ng Lim Arrow, kaya naman agad na silang gumamit ng accompany papunta sa nasabing lugar. Samantala lubos na humahanga si Ebengay sa narating ni Gon at Killua, gayunpaman tumungo na siya kay Hisoka at may layuning bumalik sa tunay na mundo upang pagkakitaan ang pagiging Nen Exorcist. Sa kabilang pangyayari, matapos makarating ng ating mga bida sa kabisera ng Lemurio, sinalubong si Gon ni List at agad siyang dinala sa isa sa mga Game Master at ang silid nito ay tambak ng mga basura. Doon niya nakilala si Duon, gumawa pa ito ng konting espasyo sa mga basura upang makaupo si Gon, at saka ibinigay sa kanya ang Ruler's Blessings ang pinakahuling baraha sa laro. Sinabi ni Duon na sila ni List ay mga kaibigan ni Jing, at ngayong kumpleto na ni Gon ang mga cards, binigyan siya ni Duon ng isang special binder. Magagamit ito ni Gon upang mapaglagyan niya ng 3 cards na pwede niyang maidala sa tunay na mundo, subalit kailangang magkakaibang cards lamang ang pwede niyang dalhin at bawal ang magkapareho. Pagkatapos nito, ibinunyag ni List at Duon na ang larong Grid Island ay binuo sa pangunguna ni Jing, at ang pamagat na Grid Island ay hinango sa mga first letter ng mga pangalan ng Game Master. Ngunit ikinwento ni Duon na ang pangalan niya ay nagkaroon ng problema sa pamagat, nilinaw niya na ang unang letter ng pangalan niya ay letter W, pero wala lang din naman siyang nagawa ng gawin ito ni Jing na letter D para bumagay sa pamagat ng laro. Bilang tagumpay ni Gon, ipinagdiwang ng buong Grid Island ang kauna-unahang pag-clear sa larong ito, matapos nito ay pinag-usapan ng tatlo kung anong mga baraha ang kanilang iuuwi palabas ng laro. Nagdesisyon si Biscuit na ang dadalhin niya na card ay ang Blue Planet, subalit naisip ni Gon at Killua na ang maaari lamang na cards na iuwi ay mga restricted cards, ibig sabihin hindi pwede ang mga spell cards. Kaya naman nagdesisyon si Killua at Gon na ang Strip of Coast at Paladin's Necklace na lamang ang iuwi, at kinabukasan nakipagkita na muli si Gon kay Elena at iprinesenta ang mga cards na gusto niyang iuwi. Ibinalik ni Elena ang singsing ni Gon, kaya naman lubusang nagpasalamat si Gon kay Elena, at sa kanyang paglabas ng laro ay hinihintay siya nila Killua at Biscuit. Agad na ginamit ni Biscuit ang gain at sa wakas ay nakamtan na din niya ang hiyas na Blue Planet, habang sila Gon at Killua ay ginamit na din nila ang gain sa kanilang mga barahang napili. Sa pamamagitan ng Paladin's Necklace, nabago nila ang Strip of Coast at naging accompany, dahil bago pa lamang sila lumabas ng laro ay gumamit sila ng transform spell upang maitago ang accompany. Gayunpaman sinabi ni Gon na dahil siya ang unang pumasok sa kanila sa laro, dapat ang unang makikilala niya ay si Goreno, subalit nang tignan niya ang kanyang contact may unang pangalan doon na nakalagay at hindi pangalan ni Goreno. Iniisip ni Gon na si Jing iyon at dinala siya nito sa laro noong sanggol pa lamang siya, at kapag nakaharap na niya ang kanyang ama ay ipakikilala niya ang best friend niyang si Killua. Dahil sa narinig ay naantig si Biscuit sa pagkakaibigan ng dalawa,
Gayunpaman sinabi ni Biscuit na hindi na niya masasamahan sila Gon sa paghahanap kay Jing, sapagkat sa loob-loob niya lubusan ng napapalapit ang damdamin niya sa dalawang bata. Kaya naman lubusang nagpapasalamat sila Gon at Killua sa kanilang master na si Biscuit, at gamit ang accompany pinuntahan na nila si Jing, at dinala sila nito sa isang kagubatang balot ng makapal na hamog, at doon ay may isang tao na nakaupo sa isang puno. At dito na nagtatapos ang Season 4 ng anime. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.